13, 13, 15, 15, 19, 19, 25, 25. Thirteen, 13, para maging 15, 15, add 2. 15, 15, add 4, kaya 19, 19. Para naman maging 25, 25, add tayo ng 6. 2, 4, 6. Ang next, add tayo ng 8 sa 25. Magiging 33. Kaya ang sagot ay 33, 33. The sum of three consecutive numbers is 81. What is the largest number? A. 26, B. 27, C. 28, D. 29, E. 30. Meron tayong dalawang solutions na pwedeng gamitin. Una, dahil hindi pa natin alam yung 3 numbers, mag-variable muna tayo ng x para sa first number. X plus 1 naman para sa second number. At x plus 2 para sa third number. Add natin and then equals 81. Ang equation ay x plus 1 plus x plus 2 equals 81. Add natin ang mga x. X plus x plus x, 3x. Plus 1 plus 2, 3 equals 81. 3x, ilipat natin itong 3 sa kabila. 3x equals, dahil positive ang 3 dito, magiging negative 3 paglipat dito. 3x equals 81 minus 3, 78. Divide both sides by 3, cancel na. X equals 78 divided by 3 is 26. Kung ang x ay equals 26, x plus 1 equals, substitute ang value ng x. X ay 26. Plus 1, 27. X plus 2 naman, substitute ang 26 sa x. 26 plus 2, 28. Ang hinahanap ay largest. Itong 28 ang largest. Pangalawang solusyon ay simple lang. Dahil 3 numbers at ang total ay 81, divide lang natin. 81 divided by 3 ang gagawin natin. At ang magiging sagot ay ang gitnang number. Mag-manual division tayo. 81 divided by 3, 8 divided by 3, 2. 3 times 2, 6. 8 minus 6, 2. Bring down 1, magiging 21. 21 divided by 3, 7. 3 times 7, 21. 27 ang nakuhang sagot. At dahil consecutive, ibig sabihin sunod-sunod. Kung gitna yung 27, dito ay 26, at sa kabila naman ay 28. Ang largest ay 28. Kaya ang sagot ay C, 28. 2, 6, 15, 31. A, 50. B, 52. C, 54. D, 56. E, 58.
may dalawang solutions ulit tayo para sa problem ngayon. Unang solution. I-copy lang muna natin itong given sequence para mapakita natin ng maayos ang solution. Itong 2, paano naging 6? Squared ang gagamitin natin na pattern. 2 squared, 4. Add itong 2, kaya naging 6. 6, paano naman naging 15? 3 squared, 9. Add itong 6, kaya naging 15. Nakikita nyo na ba mga ka-review ang pattern? Ito ay 2, ito ay 3. For sure, dito ay 4. 4 squared. 16. Add itong 15, 31. Ang susunod sa 31, kung ito ay 2, 3, 4, ang kasunod naman ay 5. 5 squared. 25. Add itong 31. 56. D. 56 ang sagot. Pangalawang solution naman. Copy lang muna ulit natin. 2 at 6, add 4. 6 at 15, add 9. 15 at 31, add 16. Dito naman, 4 at 9, nag-add ng 5. 9 at 16, add 7. 5 at 7, nag-a-add ng 2. Kaya add ng 2 sa 7, magiging 9. Yan ang i-add natin sa 16 para makuha ang kasunod. 16 add 9, 25. Then i-add natin itong 25 dito sa 31. 25 add 31 is 56. Kaya ang sagot ay D. 56. 24 divided by 6, 5 minus 3. A. 6. B. 8. C. 10. D. 12. E. 14. Ang problem ngayon mga ka-review ay gagamitan ng order of operations na PEMDAS. P for parentheses, E exponent, M multiplication, D division. Multiplication and division from left to right. A addition, S subtraction. Addition, subtraction from left to right. Wala tayong exponent at addition. Parenthesis, multiplication, division, at subtraction ang meron. Copy natin ang given problem. Unahin natin itong nasa parenthesis. 5 minus 3, 2. Tapos 24 divided by 6 dito. Next naman ay division. Bakit division ang kasunod? Meron tayong multiplication dito. Multiplication ang nauna dito sa order of operations. Kung maaalala nyo yung nabanggit ko kanina, pagdating sa multiplication division mga ka-review, from left to right tayo. Kaya nauna itong division. Kung may addition subtraction, ganun din from left to right. 24 divided by 6, 4. Multiplied by 2. 4 times 2 is 8. Kaya ang sagot ay B, 8. What is half of 8 plus 8? A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. E. 12.
Isa-isahin natin. Itong what, lagay natin na x. Siya yung hahanapin natin. Is equal. Itong half ay 1/2 of multiply. Ang equation ay x equals 1/2 multiplied by 8 plus 8. Balik tayo ngayon sa order of operations. PEMDAS. Walang parenthesis, exponent at subtraction. Unahin itong multiplication. X equals 1/2 multiplied by 8. Ibig sabihin yan, kalahati ng 8. 4 plus 8 equals x equals 4 plus 8, 12. Kaya ang sagot ay E12. 6, 12, 18, 24, blank, 48. A, 54, B, 36, C, 30, D, 28, E, 42. Sa mga sumagot ng 30, marahil ay pattern by adding 6 ang ginawa nyo. Kasi nga naman, 6 plus 6 ay 12. 12 plus 6, 18. 18 plus 6, 24. At 24 plus 6, 30. Pero kung mag-add tayo ng 6 sa 30, ay 36. Mali dito sa kasunod na 48. Ang pattern na gagamitin ay skipping pattern. 6 and 18 multiplied by 3. Pag nag-multiply ng 3 sa 18, 54. Ilagay natin dito ang 54. I-check muna natin itong 12 at 24. Nag-multiply ng 2. Pag nag-multiply ng 2 sa 24 ay 48. Tama dito sa kasunod. Dito ay multiplied by 2. Dito naman, multiplied by 3. Kaya ang sagot ay A, 54. 100 plus 150 multiplied by 6 at 100 multiplied by 150 plus 6. Same numbers pero magkaiba ng sagot. Dahil yan sa order of operations. Inuuna ang multiplication, then sunod ang addition. 150 multiplied by 6, 900 plus 100, 900 plus 100, 1,000. 100 multiplied by 150 plus 6. 100 multiplied by 150, 15,000 plus 6. 15,000 plus 6, 15,006. Kaya pagdating sa mga ganang problem, lagi niyong gagamitan ng order of operations. What is 40% of half of 200? A, 20, B, 40, C, 60, D, 80, E, 100. Itong 40%, i-convert sa decimal. 0.40 multiplied by half of 200, which is 100.
0.40 multiplied by 100 is 40. Kaya ang sagot ay B, 40. 60 divided by 1/3 times 3. Sixty divided by 1/3. 60 divided by, kunin natin ang reciprocal ng 1/3. 3/1. Magiging multiplication at hindi na division. 60 multiplied by 3 multiplied by 3. 60 times 3, 180. Then times 3, 180 times 3 is 540. Kaya ang sagot ay 540. 2 multiplied by 6 minus 10 squared divided by 8 plus 10 minus 3. Tungkol sa order of operations na PEMDAS ang sasagutan natin. Ano nga ba ulit ang PEMDAS? P for parenthesis, E exponent, M multiplication, D division, A addition, at S subtraction. Unahin natin itong nasa parenthesis. 6 minus 10, negative 4 squared. Bring down natin itong 2 divided by 8 plus 10 minus 3. Sa exponent naman, negative 4 squared. Ibig sabihin, multiplied by itself. Negative 4 multiplied by negative 4, positive 16. Bring down ulit ang 2 divided by 8 plus 10 minus 3. Next ay multiplication. 2 multiplied by 16, 32 divided by 8 plus 10 minus 3. Division naman. 32 divided by 8, 4 plus 10 minus 3. Addition. 4 plus 10, 14 minus 3. And last but not the least, subtraction. 14 minus 3 is 11. Subukan natin na gamitan ng calculator. 2 multiplied by 6 minus 10 squared divided by 8 plus 10 minus 3 equals 11. Kaya ang sagot natin ay 11. If 11 added to the product of 4 and a number, the sum is 35. What is the number? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 9. If 11 added, ibig sabihin addition, plus to the product of 4 and a number. 4 times, lagay tayo ng n para sa number. The sum is 35 equals 35. Meron ng equation. 11 plus 4 times n equals 35. 11 plus 4 times n, 4n, equals 35. Ilipat itong 11 dito sa kabila. At dahil plus 11 dito, pag naglipat magiging subtraction. 4n equals 35 minus 11, 24.
Divide both sides by 4. Cancelled na si 4. N equals 24 divided by 4 is 6. B6 ang sagot. Check natin kung tama ang sagot na 6. Dapat dito sa equation na 11 plus 4 times n equals 35, pag-substitute ng value ng n, which is 6, ay equal sa 35 ang sagot. 11 plus 4 times yung value ng n, which is 6, equals 35. 4 times 6, 24. 11 plus equals 35. 11 plus 24, 35, equals 35. Same na 35. Kaya ang sagot ay B, 6. 33 is 33% of what number? A, 10, B, 100, C, 33, D, 333, E, 200. Isa-isahin natin. 33 is, yan ay equal. Equal dito. Equals 33%. 33% of what number? Itong of ay multiply. Maglagay tayo ng n para dito sa number. N dito. 33 equals, gawin nating decimal itong 33%. 0.33 times n. 33 equals 0.33 times n, 0.33n. Para ma-eliminate itong 0.33, divide both sides by 0.33. Cancel na ang 0.33. N na lang dito. Dito sa 33 divided by 0.33, pwede tayong mag-manual division. Pero ang gagawin natin, itong 0.33, move ng 2 beses itong decimal para maging whole number na 33. At dahil nag-move tayo ng 2 beses, ito ding 33 ay mag-move tayo ng 2 beses. Add tayo ng 2 0. 0, 0. Mas madali na nating makukuha ang sagot. 3,300 divided by 33 is 100. Kaya ang sagot ay B, 100. 6 equals 42, 5 equals 30, 4 equals 20, 2 equals, ano kaya ang sagot? A, 3, B, 6, C, 9, D, 12, E, 15. Six equals 42, yan ay 6 multiplied by 7 equals 42. 5 equals 30, 5 multiplied by 6 equals 30. 4 equals 20, 4 multiplied by 5 equals 20. Minumultiply siya sa 7, 6, 5. Ang pattern dito ay decreasing by 1. 7, 6, 5, next ay 4. 2 multiplied by 4 is 8. Yan yung isang possible na sagot. Pero kung mapapansin natin, wala sa choices. Itong next pattern na gagamitin, ang tingin ko na ginamit sa series na yan. Gagamitin pa din natin ang pattern na decreasing by 1. Pero may twist. 6 equals 42. 6 multiplied by 7. 42. 5 equals 30.
5 multiplied by 6, 30. 4 equals 20. 4 multiplied by 5, 20. Nung ginamit natin ng 4 sa pag-multiply sa 2, 8 ang sagot. Wala sa choices ang sagot. Ito ang twist dyan. Kung mapapansin natin dito sa given, 6, 5, 4, at 2. Nag-skip ng isa, kaya naging 2. Wala yung 3. Ganon din ang gagawin natin sa 7, 6, 5. Skip natin ang 4. Gagawin natin 3 ang imumultiply. 2 multiplied by 3, 6. Nasa choices ang 6, kaya ang sagot ay B6. May isa pang solusyon na susuporta sa sagot natin na B6. Ang gagamitin natin na formula ay n multiplied by n plus 1. Ang value ng n dito ay yung given na 6, 5, 4, 2. Dito tayo sa 6 equals 42. N 6 multiplied by n plus 1, 6 plus 1. 6 multiplied by 6 plus 1, 7. 6 multiplied by 7, 42. 5 equals 30. 5 multiplied by 5 plus 1, 5 multiplied by 5 plus 1, 6. 5 multiplied by 6, 30. 4 equals 20. 4 multiplied by 4 plus 1, 4 multiplied by 4 plus 1, 5. 4 multiplied by 5, 20. At dito ay 2 multiplied by 2 plus 1, 2 multiplied by 2 plus 1, 3. 2 multiplied by 3 is 6. Kaya, B6 pa din ang sagot. If 1/5 of a number is 25, what is 2/5 of the number? A. 125. B. 100. C. 75. D. 50. E. 25. One-fifth, tapos itong of a number, multiplication. Let n para sa number is 25 equals 25. Ang equation ay 1/5 multiplied by n equals 25. Pwede na nating isolve ang n. Itong 1/5 equivalent yan sa 0.2 multiplied by n. 0.2 multiplied by n, 0.2 n equals 25. Divide both sides by 0.2, cancel na si 0.2 dito. N equals, gawin nating whole number ang 0.2. Move ng isang beses para maging whole number na 2. At dahil nag-move dito ng isang beses, move din dito ng isang beses. Magiging 250. Mag-manual division tayo. 250 divided by 2, 1, 2, 0. Bring down 5. 2, 4, 1. Bring down 0. 5, 10, 0. N
equals 125. Pero hindi A 125 ang sagot. Dahil ang sabi sa problem, what is 2/5 of the number? Kung ang number ay 125, kukunin natin ang 2/5 niya. 2 multiplied by 125, 250, divided by 5. Manual division ulit. 250 divided by 5. 5, 25, 0, 0, 0, 0, 0. 2/5 of the number is 50. Kaya ang sagot ay D, 50. What is 30% of 310? A, 90, B, 91, C, 92, D, 93, E, 94. Alam na natin mga ka-review kung paano i-compute yan. Gawin lang decimal ang percentage, then i-multiply. Pero alam nyo ba mga ka-review na may isang solution para mas mabilis makompute yan? Makakatulong ito para makabawas sa oras na makukonsume sa exam. Try natin yung basic computation. Multiply 0.30 sa 310. 310 multiplied by 0.30. 0, 0, 3 multiplied by 1, 3. 3 multiplied by 3, 9. 9,300 ang nakuha na sagot. Pero dahil 2 decimals ito, delete natin itong dalawang 0. 93 ang nakuhang sagot. I-try natin yung isang solution. Itong 310, delete natin ang 0. 31 na lang. At itong 30%, i-delete din natin ang isang 0. 3 na lang. Multiply ang 31 sa 3. 31 multiplied by 3. 3 times 1, 3. 3 times 3, 9. 93 din ang sagot. Kaya ang sagot ay D, 93. Colette is 4 times as old as her son, Jerry. The sum of their ages is 40. How old are both of them? A, 32 and 8. B, 30 and 10. C, 25 and 15. D, 34 and 6. E, 29 and 11. C, para sa age ni Colette. G naman para sa age ng anak niya na si Jerry. Pag pinag-add mo daw ang ages nila ay equals 40. Pero ang age daw nitong Colette ay 4 times ng age ni Jerry. Ang age ni Colette na C ay magiging 4G plus G equals 40. Makukuha na natin ang age ni Jerry. 4G plus G, 5G equals 40. Divide lang natin both sides by 5. Cancel. G equals 40 divided by 5, 8. Ang age ng son ni Colette na si Jerry ay 8. Kung 8 si Jerry at si Colette ay 4 times ng age ni Jerry, C equals itong 4G ang gagamitin natin. 4 multiplied by age ni Jerry na 8. 4 times 8,
32. Ang age ni Colette ay 32 at si Jerry naman ay 8. Pag pinag-add mo sila, ang total ay 40. Kaya ang sagot ay A, 32 and 8. What is the decimal form of 2/5%? A, 0.4, B, 0.04, C, 0.004, D, 0.0004, E, 0.00004. Kapag fraction mga ka-review, para makuha ang decimal form, divide lang ang numerator sa denominator. 2 divided by 5, 0.4. 0.4 ba ang sagot nyo mga ka-review? Sa mga sumagot ng A, 0.4, marahil naloko kayo ng question. Tulad ng panloloko sayo ng jowa mo. Marahil naloko kayo ng question. Kung decimal form ng 2/5, tama ang sagot na 0.4. Pero mga ka-review, meron dito na percent symbol. 2/5% ang sabi sa question. Pag percentage, lagi yan by 100. Ibig sabihin, itong sagot na 0.4 divide by 100. 0.4 divided by 100, ang makukuha na sagot ay 0.004. Kaya ang sagot ay C, 0.004. What is 75% of 1,328? A, 332, B, 664, C, 996, D, 1,328, E, 1,660. Dalawang basic solutions ang ipapakita natin ngayon. Una, itong 75% equivalent yan sa 3/4. I-multiply lang natin. 3/4 multiplied by 1,328. 3 multiplied by 1,328, 3,984. I-divide lang itong 3,984 by 4. 3,984 divided by 4, 996. C, 996 ang sagot. Ang isa pa na solution ay yung madalas nating ginagamit. Itong 75% gawin nating 0.75. Saka i-multiply sa 1,328. 1,328 multiplied by 0.75, 996 din. Kaya ang sagot ay C, 996. 4 divided by 2 plus 8 minus parenthesis 3 times 2 times 2 squared. A, 12. B, negative 12. C, 14. D, negative 14. E, 16. Dito muna tayo sa parenthesis. 4 divided by 2 plus 8 minus
Itong nasa parenthesis, 3 times 2, 6 multiplied by 2 squared. Kasunod ng parenthesis ay e, meaning exponent. 4 divided by 2 plus 8 minus 6 times itong exponent na 2 squared equals 4. Next ay division. Bakit division at hindi multiplication? Pagdating sa multiplication division, kung ano ang naunang operation sa given ay yun ang uunahin sa pagsosolve. Kaya division ang uunahin natin dito. Same din sa addition subtraction. Huwag niyong kalilimutan yan mga ka-review. 4 divided by 2, 2 plus 8 minus 6 times 4. Multiplication naman. 2 plus 8 minus 6 times 4, 24. Addition. 2 plus 8, 10 minus 24. 10 minus 24, negative 14. Kaya ang sagot ay D, negative 14. What is the sum of the first 40 counting numbers? A. 520, B. 620, C. 720, D. 820, E. 920. Sum of first 40 counting numbers. May formula na gagamitin para masolve ng mabilis yan. Sum S equals total number N over 2 multiplied by A1 plus AN. Ang A1 ay yung first number at yung AN naman ay yung total or last number. Kung hindi natin alam yung formula, ang ibig sabihin ay mag-a-add tayo from 1 to 40. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to 40. Medyo mahaba. Mauubos ang oras pag ganyan ang ginawa natin. Pagdating pa naman sa civil service exam or kahit saang exam, oras ang kalaban natin. Kaya gagamitin natin yung formula. Substitute lang. S equals N total number or last number, itong 40 over 2. Multiplied by A1, yung first number, 1 plus AN, yung total or last number, 40. S equals 40 over 2, 20. Multiplied by 1 plus 40, 41. 20 multiplied by 41, 820. Kaya ang sagot ay D, 820. Kung nakatulong ang video natin ngayon, please like, share, follow, and subscribe sa Earth's Review channel for more videos.